Well. Welcome to my channel where I share my trading journey, business learning, system and strategy, actively trading US stocks available in GoTrade platform. In this video, I'll be sharing my watch list stocks that I'll be trading this week, October 7th, October 11th. Let's go! Alright, thank you everyone for those who watch my previous videos, and I'm looking forward to do better and share more valuable trading learnings, and thank you for joining me in my journey. So last week meron akong watch list, and you can see that in this video. Chinart ko siya nung September 2029 or 28. However, nung Wednesday, hindi sumasang-ayon sa aking game plan. What happened is yung mga prices went below the 21 EMA, and then yung 21 EMA nag-cross downward sa 50 EMA. So that's a sign of like this. So that's a sign of a downtrend. Kaya pag nagko-cross siya dyan, usually dumidire-diretso siya. Then pwede naman siya umangat, pero hindi natin alam yun. Di tayo sure. So to be safe, ang mga stocks na binibili ko or tinitrade ko are yung itong yellow, which is EMA 21 is above EMA 50. Again, hindi siya guarantee. In this case, ayan, bumaba siya. Pero yung yellow nasa ibabaw pa rin, blue nasa ibabaw. Ang aking rule, pag bumaba siya dito sa 50 EMA, cut loss na tayo dyan. Galing, no? Alright. So, let's go. Bago sa aking watch list for this October 2024. And I hope makatulong to sa inyo, kasi medyo matagal din kasi maghanap ng mga stocks to trade. Okay, so sa mga taga GoTrade dyan, I hope makatulong to sa inyo. Kasi sa yung $50 na category sa GoTrade, ang dami, 500 plus yun. 500 plus stocks, in para isa-isahin natin yung medyo mahirap. Gumagamit din ako ng Finviz kasi minsan bitin So ginagawa ko din minsan sa alternative ng way ko ng paghahanap ng stocks, iniisa-isa ko siya. Titignan ko din yung volume and also yung ATR setup, kung ano ba siya, nag-breakdown na ba siya, above 21 EMA ba siya. Wait lang, taas 30. Ginagamit ko nga palang 30 minutes para mas makita ko yung candlestick. Okay, so let's start off with APA. So as you can see, mas uptrend siya. Price is respecting this 21 EMA, and then yung 50 EMA niya nandito sa ilalim. Ngayon, na-expect natin dito, pwede mangyari, mag-breakout siya dito. Having this, volume niya is almost twice. And isa sa requirement natin is 3 times yung volume niya compared sa average volume. Okay, ibig sabihin marami nagpa-participate. Tsaka lumakas talaga. So, for me, ito, antay lang muna ako mag-breakout dito. ARCC, malapit na rin sa resistance. Okay, but the volume is 4 times 4, no? Kaya, okay siya. So, again, antay lang tayo dyan sa breakout. So, dalawa lang naman ginagawa ko I buy on breakout, tapos pullback, or pullback dito sa 21 EMA. Ito yung bibili na ganito pag malayo. Yung tendency kasi mag-gap down, though umangat din naman minsan. Lang yun guys, sa aking observation lang. Kayo, ano ba strategy nyo? Please share sa comment section below. Sa akin, ginagawa ko, hinahanap ko talaga yung stocks na bibili ako pag yung price, ganito. Nandito siya sa 21 EMA, tapos malakas yung volume. Na ito bearish candle, pero ito masyadong malaki. Akin maliit lang yung spread niya, maliit lang, mga
basta maliit lang, mga ganito lang na ano. Okay, so ito possible bounce, so tingnan natin. Okay, kaya maganda guys, merong watchlist, meron kang babantayan na, oy, eto most likely for ano, for bounce play, o isa naman, oy, for breakout play, gano'n. Dati hindi ko nagigets yung watchlist na yan kasi ano I used to be hunting, but this time yung pag-hunt natin ng business opportunity dito, ano yung magse-set up ka ng traps yung wait and see ka hindi yung habol ka ng habol. Guys, again thank you for for watching so sana tuloy-tuloy tayo. Okay, CCJ dahil taas na siya but again antay tayo ng breakout. CNP same thing, your resistance, so let's see. So usually pag ganyan resistance, ang bias natin is downtrend. Ano siya, price will go down, but syempre hindi natin malaman. Again, as traders, yes, you're right, we do not predict, we react. CNX, eto, naku, naguntog dito, para siyang double top, so most likely bababa yan. Malalaman natin sa Monday kung tama yan o mali. Okay, ito actually guys, hindi ako nakabili niyang mga yan dahil hindi ako nakabili, pero meron akong hawak na stocks ngayon, itong LUMN and what's the other one? LUMN and CCJ. Okay. Okay, FCX. Okay, ito ano siya, downtrend go. Kaka-cross lang nito. Itong kaka-cross niya lang. So, pwede to. However, may upper week, it says na may selling pressure na naganap. So, again, wait and see. Hindi niya na-break tong previous day high. Ayan. So, yun mga tinitingnan ko din dito, yung pag na-break niya yung resistance, pag na-break niya yung previous day high, kasi pullback, yun, bumibili tayo doon. FLR, again, nasa resistance. FRO, medyo mahina. Itong KGS na to, maaga ako dito nag-take profit bumulusok pa. Okay, well, we have to learn. Ito, nasa resistance na rin siya. Actually, resistance niya dahil na-create niya bago. It's itong week na to, 32, 52 week high. 52 week high niya na yan. So, pag nag-breakout yan, usually, breakout, pullback, then dire-diretso yan. Malakas ang pag-angat niyan. Okay. So, ito. Ano ka na ba? Nasa resistance ka na ba? Ako guys, gumagamit ito dito sa sa Investagrams ng SNR. Yan. O, di kita kagad yung resistance. Tapos minamarka ko na siyang ganyan. Ayan. As much as possible, gusto ko malinis din Guys, kayo, ano ba mga indicators ginagamit nyo? Ako dati, lahat MACD, RSI, kasi yan ang turo sa atin di ba? But, based from, ako sa akin lang parang siya parang pareho lang dito sa moving average parang nakikita mo lang siya dun. Halimbawa yung pag siya overbought,
Ay, ibig sabihin, yung price dyan na, taas na. So, parang pareho lang din. Parang, ayun, nagugulo, nakakagulo lang. Pero, syempre, lahat siyang pagdadaanan natin. Okay, tapos kanya-kanyang preference yan. Ang usapan nga lang dito kung saan kumikita, dun ka. Diba? So, eto na sa ibabaw ng 21 EMA with volume. Tataas yan. LUMN. At meron ako nito. Ito, ang weak ng volume. Hindi ko alam ba't ko nabili ito Parang maliit. Dito, nagpanik ako dito Parang feeling ko, magbabounce na yan. Nag-pull back, tapos aangat na siya. Tinignan ko ito sa 15 minute yun. Ayan, bumaba pa. Okay, LUV, ito, ganitong itsurang candle, ganitong klase na takbuhan, weak volume. Okay, LVS, ang weak din ng angat siguro to pero mahina dahil konti ng volume. Sige, lagyan natin ang angat. Alright, NOG. Okay, ito yung kanyang parang nag-create dito ng resistance. Ayan, pag na-break niya, okay. Volume niya increasing. But is it enough? I don't think so. OBDC. Okay, nasa mid siya. So, hindi siya nasa mid Nasa middle ng support and resistance. Kung pwede ito, tingnan natin upside niya. Ilan? Pag bumili tayo dyan, ang baba, 0.87% lang. Pass tayo dyan. Owl. Ang nito, ito yung niya Ito yung kanya 52-week high ni-reject. So, we'll see what will happen this Monday. PLTR 40.29 ang kanyang 52-week high. Ayan. So, masyadong malapit. Tingnan natin what will happen. SMR. Okay. Layo. Ang kanya 52-week high, 16. Pwede ito, pwede. Lagay tayo ng SNR. Tingnan natin saan yung SNR niya. Support and resistance. Ayun. So guys, kung mapapansin nyo, most of them, yung yellow nasa ibabaw, yung blue nasa ilalim. Yellow is 21 EMA, blue 50 EMA. Okay. Actually guys, tinignan ko dito sa Finviz na it is above 200 EMA. Kaya siya, nasa uptrend siya. Syempre nga, during that uptrend, nag-aangat baba siya. Okay. So eto, bibilin ba natin to? Mukhang I doubt it kasi ayan, binrate niya na yung 21, binrate niya na yung 50. Pero yun, kayo kung nasa sa inyo yan, kung gusto nyo bilhin yan, mukha naman pwede kasi ito meron siyang higher high. So pwede malaman, tingnan natin kung sa opening nito kung anong lalabas ng candle. Pag lumabas yung eto,
will buy. Okay, so again, ito nasa ibabaw na. High, higher high, so pwede, kaso kailangan ang lumbas dito is naku, magagapa pa din, ang hina ng volume. Yan. Kailangan i-trade natin pag nag-gap up siya dito, higher than the previous high. Okay, and lastly, Zeta. Ang ganda ng candlestick niya, oh. Bullish na bullish. Lagyan na natin yung circle to. Ganda niya. Kaka-discover ko lang nito eh. Ayan. So we'll see with volume. Volume niya is 2.5 higher than its average. Ang tatas. Okay, tingnan natin sa niya, SNR. Malayo pa yung niya, resistance. Sukatin natin. $1.73 yung upside niya. Well. Malaman. Okay, so guys, thank you. Sana makatulong sa inyo bago kayo magbilihan. Reviewin nyo rin to isa-isa kung kung pareho tayo ng pananaw. And then kung meron kayong masishare na na stocks na pwede kong i-consider, please feel free to write dyan sa comment section below. Okay, again guys, thank you for watching, and na-appreciate ko talaga. And also sa mga nag-subscribe, salamat. At kung di pa kayo nakaka-subscribe, please do so para tayo dito. Sama-sama tayong matuto. At I can share with you my experiences and journey. Kung hindi pa tayo expert, So, yun yung natin. Gusto natin maging magaling, maging consistently profitable trader. Alright, so guys, thank you so much for your patience, for your willingness to learn, and may the profits be with you. Happy Sunday. Bye.